Paano mo malalaman na ang isang tao ay tamang partner para sa'yo? Na tamang tao ang iyong natagpuan? O alam mo bang piliin ang tamang tao para sa'yo? Dahil minsan ang attraction, ang chemistry, ang kilig, ang nangingibabaw sa pagpili mo ng makakasama mo o ng mapapangasawa mo. Pero kahit na meron kayo nitong mga to, tong chemistry, yung attraction, yung compatibility or kilig, kahit meron kayo niyan, hindi pa rin minsan nagtatagal ang isang relasyon. Ang problema kasi dyan, maraming mga tao ang magaling pumili ng taong gusto nila. Yung gusto mo. Pero kulang sa galing sa pagpili ng tamang tao para sa kanila. Hindi mo alam kung sino yung tamang tao na eksakto na magiging bagay sa'yo. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Ayan, welcome sa ating channel at shout out kay Nicole ng Japan. At kung kasama mo rin si Ivy, shout out na rin kay Ivy. Thank you so much sa pagsuporta nyo palagi sa akin. Alam natin na isa sa pinakamalaking desisyon na gagawin natin sa buhay natin ay yung pagpili ng tao na makakasama natin sa buhay. Kasi ang pagpili ng makakasama natin sa buhay, yung magiging partner natin o asawa natin, ay magiging pinakamalaking impluwensya o pinakamalaking makakaapekto sa ating kaligayahan, sa iyong pamilya at magiging mga anak, sa iyong financial stability, diba? Yung iyong magiging buhay, sa iyong pag-asenso, sa iyong pagyaman o sa iyong paghirap. At syempre, yung dapat makakatuang mo sa pagharap sa magiging suliranin o magiging problema mo sa buhay. Sa madaling salita, ang taong pipiliin mo na maging partner mo o makasama mo habang buhay ay maaaring magpabuti ng buhay mo o magpahirap sa buong buhay mo. Pero dahil moderno na ang panahon natin ngayon, napakahirap niyang gawin. Kasi dahil sa social media, sa mga dating apps, napakaraming option. Ang hirap mamili. Nakakalito kung sino talaga ang tama para sa atin. Sa video na ito, meron tayong 4 na mahalagang bagay na pwede mong pagbasihan sa pagpili ng makakasama mo sa buhay. Yung level 1 dyan, yung admiration, yung paghanga. Ito ang pinakaunang level sa pagpili mo sa iyong makakasama. Siyempre, yung unang stage niyan, yung humahanga ka sa isang tao, di ba? Una, yung crush mo siya, or nai-impress ka sa personality niya, nagagandahan ka sa kanya, napopogian ka, namamachuhan ka, di ba? Napapansin mo ang kanyang social media, ang kanyang Facebook. Pero sa stage na to, maaaring hindi ka pa niya kilala, ha? Maaaring admiration pa lang to. Tinitingnan mo pa lang, or kahit nakakilala mo siya, pero hindi niya alam na ina-admire mo na siya. Diba? Maaaring physical attraction, or dahil may charisma yung dating, kaya na-admire mo. Pero hindi ibig sabihin dahil ina-admire mo siya o hinahangaan mo siya, ito na yung tamang tao para sa'yo. Okay? So, yung admiration, nandyan na yan, pero hindi pa yan sapat na magiging basihan mo para sabihin mo na kapag napansin ako nito, kapag ginawa ako nito, ito na yung tamang tao para sa akin. Hindi pa. Yan pa lang yung stage 1 ka pa lang, ha? Nasa level 1 ka ng pagpili mo sa makakasama sa buhay. Punta tayo sa level 2. Ito na, mutual attraction. Ito na yung stage kung saan gusto mo siya at bumalik, gusto ka rin niya. Ayan, dito na nangyayari ang mga kilig-kilig na yan. Yang sasabihin nyo na may chemistry kami. Yung mga excitement, yung mga thrill, diba? At dito, mag-iingat kayo. Kasi dito maraming nagkakamali. Kasi kapag may mutual attraction na, akala natin, uy, super compatible kami. Siya na ang soulmate ko. Talagang bagay kaming dalawa. Siya na ang tamang tao para sa akin.
Pero ang katotohanan niyan, ang chemistry ay hindi garantiya ng magandang relasyon. Marami ka pang dapat malaman, okay? So hindi porke may chemistry kayo ay tamang tao na yan para sa'yo. Yung mga chemistry na yan, yung mga kilig-kilig na yan, hindi niyan kayang sagutin kung iyan ba ay magiging mabuting partner mo, susuportahan ka ba niyan sa hirap at ginhawa, magiging mabuting magulang ba yan ng mga magiging anak nyo. Hindi yan kayang sagutin ng mga kilig-kilig na yan. Ang mutual attraction, itong level na ito, simula pa lang. Nasa simula pa lang. Okay? So, huwag niyong i-assume na ito na, siya na. Okay? So, pasok tayo sa level 3. Ito na. Commitment. Diba? In-admire mo siya, yung level 1. Level 2, in-admire ka din niya. Nagkaroon na ng mga mutual understanding, kilig-kilig moment, chemistry. Ito na, level 3. Nagkaroon ng commitment. Ito yung stage kung saan pareho na kayong nagsasabi na ikaw na ang gusto ko. Pinipili na kita, ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. Malinaw na yung commitment nyo, yung label nyo. Talagang nakatuon na yung atensyon nyo sa relasyon nyo. Talagang nag-e-effort na kayo para maging maayos, magkaroon ng planning ng future ninyo. Yung talagang committed na kayo sa isa't isa. Yung nag-i-invest na kayo, meron ng emotional investment. Meron ng malalim na emotional connection. Ngayon, kahit na committed kayong pareho, hindi pa rin ibig sabihin na magiging matagumpay ang inyong relasyon. Maraming relasyon ang may commitment. Okay? Pero hindi pa rin nagtagal. Bakit? Kasi may kulang pa rin. Ganito po kahirap pumasok sa isang relasyon. Yun nga, dun sa mga una nating video na binabanggit ko palagi, parang napakahirap i-manage ng relationship kesa sa negosyo. Negosyo, napakahirap ng i-manage niyan. Relationship, ang hirap din. So, bakit may kulang pa? Pag sa relationship kasi parang walang satisfaction. Ang daming kulang. Kaya nga hindi ka pwedeng tatamad-tamad sa relasyon. Ang daming gagawin. Kapag ka naging complacent ka sa isang relasyon, dyan gumuguho ang relasyon. Dyan gumuguho ang emotional connection. Dyan na nagsisimula yun. Yung humihina ang pagsasama ninyo. Humihina ang pundasyon ng inyong relasyon. At dyan nagkakaroon ng pag-aaway, hiwalayan, tahimik, na walang pansinan hanggang sa, di ba, yung iba mga liwanag nga, yung mga ganyan. So, dahil napapabayaan. So, talagang ang relasyon ay commitment at responsibility. Ayan, pasok tayo sa level 4. Ito ang pinakamahalagang bahagi na level, yung compatibility. Compatible ba kayo? Yung values nyo, parehas ba? Yung lifestyle nyo, parehas ba? Yung goals nyo, yung target nyo sa buhay, yung future goal, parehas ba kayo? Same page ba kayo dyan? Yung paraan ninyo sa pagharap sa problema, yung approach ninyo sa mga situation, sa mga problema, sa mga stress, parehas ba kayo ng paraan? Kasi ang chemistry, yung level 2, yan yung mga kilig-kilig, yan, nagsasabi na may spark kayong dalawa, diba? Sinasabi natin yan pag meron tayong bagong ka-date o bagong nagugustuhan, uy, may spark kami, may chemistry kami. So, yung chemistry na yan, ang ibibigay sa'yo niyan, yan nga, may spark kayong dalawa. Pero ang compatibility, ang ibibigay sa'yo niyan, ayun, sagot sa tanong mo kung magwo-work ba ang relasyon ninyo. Yan ang sasagot. Kung compatible kayo dyan sa mga bagay na yan, masasagot mo na, uy, magwo-work tong relasyon na to. Kitang-kita mo ang sign na magiging matibay itong relasyon na to kapag compatible kayo sa mga bagay na yan. Kaya ngayon, pagtuunan natin ng pansin yung pagkakaiba ng chemistry at saka ng compatibility. Kasi maraming tao ang nahuhulog sa maling tao dahil inaakala nila yung chemistry enough na. Sapat na yon para magkaroon ng matibay na relasyon. Minsan, ang nararamdaman natin na excitement ay hindi talaga attraction.
ito ay isang emotional chase lang. Dahil nagkakaroon ng challenge, nagkakaroon ng paghahabol, nagkakaroon ng mystery. So yung pakiramdam na yan, nagkakaroon ng passion. So ito yung chemistry. Hindi pa siya tunay na connection. Parang na-challenge ka pa lang. Nandyan yung excitement. So ito yung chemistry. Pero hindi pa yan tunay na connection. Kasi ang compatibility talagang kapag compatible kayo, like for example, kung paano harapin ang problema, napakadali sa inyong harapin ang conflict kasi parehas kayo ng solusyon, parehas kayo ng opinion, parehas kayo ng approach, parehas kayo ng goal. Mahirap maging successful ang isang relasyon kung magkaiba kayo ng goal. Halimbawa, yung isa, ang goal niya, maging simple lang ang buhay natin dito sa probinsya. Yung isa, ang goal niya hindi, gusto kong yumaman, gusto kong manirahan sa ibang bansa. Habang magkasama kayo, magkaiba kayo ng goal, mahihirapan kayo, hindi balanse. So, example lang yan ng isang goal. Paano na kung halos lahat ng goal nyo ay magkaiba? So, diyan nagsisimula yung palagi kayong nagtatalo, palagi kayong may pag-aawayan. So, napaka-importante na compatible kayo, lalo sa values. Kaya ito yung gagamitin nyo sa pagpili ng tamang tao. Kasi dalawang klase yung pagpili Merong, yung isang klase, pipiliin mo lang siya dahil wala ka ng option. Parang wala na akong ibang option. Siya lang yung nandyan. So, siya na lang, okay na yan. Yung isa naman, pipili ka dahil compatible kayo, may respeto kayo sa isa't isa, may commitment kayo sa isa't isa. Parehas nyong pinili ang isa't isa. Yan ang mas matibay. Yung talagang parehas nyo yung pinili yung isa't isa at kinonsider nyo na compatible kayong dalawa. So sa huli, sa pagpili ng tamang partner, medyo laliman nyo. Huwag yung mababaw na may kilig lang, napogian lang kayo, nagandahan lang kayo, maraming excitement, tingin mo siya na yung tamang tao para sa'yo. Laliman mo ng konti, punta ka sa compatibility, punta ka sa commitment, punta ka sa respeto, at saka yung shared values ninyong dalawa. Kapag kinonsider mo tong mga bagay na to, sigurado na ang relasyon nyo ay magiging mapayapa at mas matibay. Tandaan nyo lang na ang chemistry, kung chemistry lang ang pagbabasihan nyo, maaaring, oo, magsimula kayo ng relasyon, pero walang kasiguraduhan ano ang kahihinatnan ng relasyon ninyo. Samantalang kung compatibility ang titingnan ninyo, sigurado na matibay ang foundation at magtatagal ito. Thank you so much again sa pagsama nyo sa akin sa video na ito. Sana makasama ko pa kayong muli sa mga susunod ko pang mga video. Thank you.